Sa mga, alam nyo na ibig ko sabihin, unanimous po na kinumpirma ng International Criminal Court Pretrial Chamber ang lahat ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, formal nang itinuturing bilang suspect o akusado sa krimen ang dating Pangulo. Ayon po sa 40 pahina ng kanila pong desisyon, nakitaan nila ng sapat na batayan na si Duterte daw ay responsable sa crimes against humanity, murder at attempted murder bilang indirect o co-perpetrator at nag-uudyok na gawin ang mga krimen. Ang mga krimen ay bahagi daw ng malawakan at sistematikong pagpatay sa pagitan po noong November 1, 2011 hanggang March 16, 2019 kung kailan kasapi pa ang Pilipinas sa ICC. Sakop nito ang panahong naging mayor at vice mayor po si Digong sa Davao City at nang siya'y maupo bilang Pangulo po ng Pilipinas nang ipag-utos niya ang madugong war on drugs. Oras na gumulong po ang paglilitis. Alinsunod po sa probisyon ng Rome Statute, kailangan pong i-present o iharap sa hukuman si Duterte bilang akusado. Samantala, ikinatuwa ng Office of the Prosecutor ang pagkumpirma sa mga kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Patunay daw ito na malalim ang kanilang naging investigasyon at malakas ang kanilang mga ebidensya. Sa panig naman po ni Duterte, ginit ng kanyang legal counsel na si Attorney Nicholas Kaufman na walang kredibilidad ang mga testimonya ng mga self-confessed murderer na isa sa mga pinagbasihan ng korte. Papatunayan daw ng depensa ng sinasabing state policy na binuo ni Duterte ay kathang-isip lamang at ang nasa likod nito ay mga kritiko ng dating Pangulo. Samantala, pinayagan na rin ang nasa 539 victims ng extrajudicial killings na makilahok sa paglilitis sa dating Pangulo. Kakatawanin sila ng common legal team na sina Joel Butuyan, Gilbert Andres at Paulina Masida. Sa iba po namang mga balita, hindi na po binuksan pa ng House Committee on Justice ang kahon na siyang naglalaman ng income tax return na mag-asawang sina Vice President Sara Duterte at Manasseh Carpio. Sinimiti po ng BIR ang naturang mga dokumento matapos po itong ipasubpina ng komite. Pero niliwanag po ng BIR na sa ilalim umano ng batas maaari lamang itong ilabas in aid of legislation sa loob po ng isang executive session. Dito po ay nagdesisyon ang komite na huwag nang busisiin pa ang laman ng kahon dahil kahit na hindi buksan, sobra-sobra na po daw ang lumabas na mga ebidensya para iakyat sa Senado ang impeachment complaint laban sa bise. Sa kabila niyan, nanindigan pa rin po ang kampo ni VP Sara na hindi umano totoo ang mga paratang sa bise pati na ang hindi tugmang ari-arian sa kanyang sinasabing SALN. Itinuro naman po ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na anyay nasa likod ng mga paninira sa kanya. Sa kanyang pahayag kahapon, sinabi po ng Vice Presidente na si PBBM ang nasa likod ng makinarya para siya'y siraan kabilang na mismong mga paratang ni dating Senator Antonio Trillanes. Ang giit po ni VP Sara, isang dekada na raw ang mga akusasyon sa kanya ni Trillanes at lumakas lamang ang loob dahil sa backer ngayon. Kabilang po sa binira ng Vice mga mambabata sa Kamara pati ang Commission on Audit at Anti-Money Laundering Council na magkakasama daw sa pamumulitika sa kanya. Ayon pa sa Vice, malinis ang kanyang track record at hindi raw siya kailanman nagkaroon ng kaso sa paggamit ng pondo ng bayan. Nakatakdang ituloy ang impeachment proceedings laban po sa Vice Presidente sa April 29, kung saan pag-uusapan ang alegasyon ng pagbabanta ni VP Sara sa buhay ng Pangulong Marcos Jr. Nagbabala po naman ang pag-asa sa banta po ng posibleng pagtama ng mas matinding El Nino o tagtuyot dahil nga po sa epekto ng global warming. At ayon sa pag-asa, naranasan lamang noon ang matinding El Nino kada 15 taon. Pero ngayon daw po ito'y nagiging madalas na tuwing kada 10 taon o mas maaga pa. Katunayan, ilang lalawigan daw sa bansa ang pinaghahanda na dahil nga posibleng tamaan po ng strong El Nino ngayong taon. Meron pong 15 lalawigan sa Luzon ang nakakaranas ng tagtuyot. Possible effect po ng El Nino, yung mga areas din po sa may Luzon area by end of October. So yan po yung posibleng magsimula yung potential for dry condition, mostly especially po dito sa may Ilocos region at yan po sa may Car area by end of October. Habang nagkakaroon po tayo ng mga habagat seasons, may mga potential din po yung for dry condition, yung ibang areas natin
sa Visayas at Mindanao. Yan po ang tinig ni Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.